Magsitayo na po ang lahat. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Pasimulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, kami po ang mga batang pari sa Dioceses ng Antipolo, nakikigalak sa simbahan ng Quiapo sa pagkilala bilang pambansang dambana. Gayon din naman, narito din po kami, kapiling ninyo, nagpapasalamat sa Diyos pagkat sa susunod na buwan, ipagdiriwang namin ang unang taon namin sa aming pagiging pari. Kaya naman, mga minamahal na kapatid, pakumbaba tayo ngayong lumapit sa Panginoon at hingin natin sa Kanya ang awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin naway magmahal sa aming kapwa-tao ng may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo't baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin, pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umahon sa bundok na mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya'y nakatalukbong at umiiyak ding umahon.
Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simei na anak ni Here. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw. Lumayas ka! Lumayas ka! Ikaw na tampalas at uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang. Sinabi na Abisai, Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan? Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo. Ngunit sinabi ng hari, Huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway? Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, Kung ang anak ko mismo ang nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benjaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtutungayaw at sumpain ako. Anong malay natin? Baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman, kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain. Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw, O Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iningatan mo at inililigtas. Sa akin, tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw, Poon, ng aking tawagan, sinagot mo ko sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot, humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako, lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Narito at dumating na isang dakilang propeta,
sugo ng Diyos sa bayan niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainiyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusi ng tanikala. Ngunit pinaglalagupit niya ito at pinagbabali-bali ang pangay. Talagang walang makasupil sa kaniya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kaniyang sarili. Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami. Tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may mga malalaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin mo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pangpang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag sa iyo. Umalis ang taong iyon at pinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid. Batiin nyo naman ang inyong katabi, mas maganda ka pa sa hapon. Palakpakan po natin at purihin ang Poong Jesus Nazareno. Magandang hapon din po sa mga nagsisimba kasama natin via live stream.
San man po kayo naroroon, dalangin namin dito sa Quiapo na sana kayo ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat po sa inyong pagsisimba mga kapatid. Maligayang pagdating po rito sa Basilika at Pambansang Dambana ng Poong Jesus Nazareno. Welcome po sa inyo at welcome din po sa aming tatlo. Kagaya ninyo, ibig din naming makita si Jesus dito sa simbahan ng Quiapo. Nung hindi pa kami pari, kami rin ay nagsisimba rito. Kami rin ay nagdedebosyon, kami ay nagkukumpisal at dumadalo ng mga pagdiriwang. Nung ako'y nagtatrabaho pa sa Makati, hindi pa ako pumapasok ng seminaryo, every first Friday, yung pinakahuling misa, hinahabol ko talaga para makapagsimba dito bago umuwi sa aming bayan sa Marikina. Ganon din ang kwento ni na Father Idris at Father Jomar. Nung sila'y seminarista pa, kapag ka pwedeng lumabas ng seminaryo, dito ang puntahan din nila para magdasal, para magkumpisal. Ngayon nga po kami pari na ng Diocese ng Antipolo. Ako po si Father Kit Buenaventura. Ako po'y naka-assign sa Antipolo Cathedral, ang International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Si Father Idris, ang ating presider, naka-assign sa Our Lady of Light sa Cainta, Rizal. At si Father Jomar naman sa Immaculate Conception Parish sa Marikina. Kami po'y magkakabatch ng maordinahan last year at magse-celebrate ng aming unang taon sa pagkapari sa February. Mga kapatid, sa mga pagbasa natin ngayon ay may dalawang pamilya. May kwento ng dalawang pamilya. Sa unang pagbasa, ang pamilya ni Haring David ay nawasak, nasira. Yung lalaki naman sa Ebanghelyo ay napalaya mula sa masamang espiritu at inatasan ni Jesus na magbalik sa kanyang pamilya to be reunited with his family. So one family collapses, nasira, while another family is revived, muling nabuo. Ang ikalawang aklat po ni Propeta Samuel na narinig natin sa unang pagbasa, ito po'y naglalaman ng kwento ni Haring David. Bahagi ng ikalawang aklat na ito ni Samuel, yung kwento ng pagtataksil ni Haring David. Yung masama niyang balak laban kay Urias na ipinadala niya sa labanan. Inutos niya na doon ka sa unahan ng labanan. Ang dahilan nun, para siguradong mamamatay si Urias na kanyang kaibigan. Bakit? Bakit nais gawin ni Haring David iyon? Sapagkat mayroong pagtingin, mayroong pagnanasa si David kay Bathsheba na asawa ni Urias. Kaya iyon yung plano. Pag namatay si Urias sa labanan, mapapakasalan ni David si Bathsheba. Ipinakikita sa atin ng aklat ni Propeta Samuel kung papaanong nagkapatong-patong yung mga kasalanan, yung kasamaan dahil sa panloloko at kawalan ng katapatan. Kaya dito sa unang pagbasa natin ngayon, nag-aklas, lumaban, nag-revolt si Absalom laban kay David. Si Absalom ay anak ni David. Yung anak lumaban sa tatay. At siya na, si Absalom na, ang itinuring na bagong hari ng Israel. Nasira
ang pamilya ni David dahil sa kanyang kasalanan, dahil sa kanyang kawalan ng katapatan, dahil sa pagtataksil sa kanyang asawa at sa masamang plano niya sa kanyang kaibigan. Hindi matanggap yon ni Absalom, kaya nagalit siya sa kanyang ama. Para bang naging virus na kumalat agad yung kasalanan ni Haring David. Ganun po mga kapatid ang kasalanan, ganun po ang gagawin sa atin ng kasalanan. Kakalat yan, lalawak, bibigat. Yung maliit na kasalanan sa umpisa, magiging malaking disaster sa dulo. Magiging malaking gulo sa dulo. Bawat kasalanan kasi ay may epekto sa ibang tao. Kahit na yung kasalanan na ginagawa mo in private. Kaya itong si Simei na narinig natin sa unang pagbasa, binabato niya si David at sinisigawan. Sabi, lumayas ka, ikaw na tampalas at uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-aagaw ng kanyang trono. Ibinigay na ngayon kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas, siningil ka rin sa iyong pagkakautang. Si Simei, para siyang kumakatawan sa taong bayan, sa mga Israelita na ipinapaalala kay David yung nagawa niyang pagkakasala at yung epekto nito sa lahat. At ang pinakamabigat, pinakamasama, pinakamahirap na epekto nito, nasira ang kanyang pamilya. Sa ating ebanghelyo naman, yung lalaking inaalihan, sinasapian ng masasamang espiritu, nagtungo kay Jesus. Ibig sanang makita ang poong Jesus Nazareno. Doon siya nakatira sa may libingan, sa sementeryo. Ibig sabihin, outcast na siya. Hindi na siya tanggap sa komunidad. Hiwalay na siya sa kanyang pamilya. Pero, pinagaling siya ni Jesus Nazareno. Pinalayas ang masasamang espiritu sa kanya. At ang sabi niya, nung siya'y napagaling, gusto niyang sumunod sa Panginoong Jesus Nazareno. Bakit? Bakit gusto niyang sumunod? Sa isang banda, gusto niya sigurong ialay ang kanyang buhay sa pagsunod sa Panginoon. Siya kasi napagaling na. Gusto niyang magpuri at magpasalamat kay Jesus. Subalit sa kabilang banda, kaya rin siguro gusto niyang sumunod kay Jesus dahil naiisip niyang baka wala na siyang babalikan. May pamilya siya, pero nangangamba siyang baka hindi na siya tanggap dahil sa kanyang nakaraan, dahil sa naging kalagayan niya na sinapian siya ng masamang espiritu. Pero mga kapatid, anong sinabi sa kanya ni Jesus Nazareno? Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap yung inalihan ng demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag ang poong Jesus. Sa halip ay sinabi ni Jesus, umuwi ka at sabihin mo sa iyong kasambahay, sa iyong kasama sa bahay, ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. The man who was healed wanted to remain with the Lord, but Jesus sent him back to his family. Go back to your family to let them see what God had done in your life. Mga kapatid, sa misang ito, ipinapakita sa atin na ang ating kasalanan at pagkukulang ay maaaring makaapekto
epekto sa relasyon natin, sa ugnayan natin sa pamilya, gaya ng nangyari sa pamilya ni Haring David. Subalit sinasabi rin sa atin ng Ebanghelyo na lumapit tayo kay Jesus. Lumapit tayo sa poong Jesus Nazareno. Kay Jesus Nazareno tayo humingi ng tulong. Kay Jesus Nazareno tayo humingi ng gabay. Kay Jesus Nazareno tayo humingi ng kagalingan at pagkabuo ng ating pamilya. Yes, every sin can affect our life, but also every grace, every healing, every encounter with Jesus, however personal, can also have an impact on others. Kaya huwag nating solohin ang biyayang tinanggap natin kapag tayo'y nagsisimba rito sa pambansang dambana ng poong Jesus Nazareno. Kaya tayo'y pinapahayo sa pagtatapos ng misa. Ang inaasahan sa atin, ibahagi rin sana natin ang kadakilaan at kabutihang loob ng Diyos na ating tinanggap sa banal na misa. Kagaya ng lalaking pinagaling ni Jesus sa Ebanghelyo, pinauwi siya sa kanyang pamilya upang ipahayag din ng lalaking iyon ang kadakilaan at kabutihang loob ng Diyos sa kanyang buhay. Totoo, makakaapekto sa marami ang kasalanan, subalit makakaapekto rin sa lahat kapag ibinabahagi natin ang kabutihan, ang biyaya, ang pagpapala na mula sa poong Jesus Nazareno. Mga kapatid, ang paanyaya sa atin ngayong araw, magbahagi ka, magpahayag ka, lalo na sa iyong pamilya. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, natitipon tayo sa harap ng Panginoong Hesus na lumupig sa kasamaan. Ilapit natin sa Ama ng may pananalig ang ating mga panalangin. Ating sabihin, kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang Santo Papa, ang mga obispo, mga pari at mga diakono, naway matulungan tayong manatiling matatag sa ating pananampalataya. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na makapagsalita ng may katatagan sa ngalan ni Jesucristo. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naging manhid na sa pagkakasala, naway hipuin ng Espiritu ng Diyos upang magsisi at magbago sila ng pamumuhay. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Ang mga naghihinanakit dahil sa hirap at pagdurusa, naway maalalayan natin ng walang pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Tatahimik tayo at ipagdadasal natin ang ating mga pamilya upang tayo'y maipag-adya sa tukso, upang maipag-adya tayo sa kapahamakan, upang maipag-adya tayo sa anumang sakit at karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Kataas-taas ang Diyos, ipag-adya mo kami. Makalangit na Ama, nagbubunyi kami sa iyong nag-uumapaw na pag-ibig para sa amin.
paghariin mo ang iyong kapangyarihan sa amin. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan, nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito na iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang Birhen ng Antipolo, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, itaas natin lahat ng ating panalangin sa ating Amang nasa langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan, magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa ko ng katawan at tugon ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muog at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniil di ko pa nanaligan, puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya
Panginoon, ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan. Inaakay sa lunti ang pastulan, tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kaniya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement. Sa lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pag-aayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na February 1, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Sa darating na Biyernes, February 2, 2024, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala rin sa tawag na Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon ng pagbabasbas. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng pagnubos na ngayoy inyong bigay, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kaming tatlong pari ay kapwa ninyo deboto. Nandito sa simbahan ng Quiapo, taglay ang pusong nagpapasalamat kay Kristo. Sa pag-alis namin dito, bibitbitin po namin pauwi ang pagpapalang mula sa Diyos. At sana ganun din ang inyong gawin. Tayong nakakita kay Jesus Nazareno,
naway ipakita din siya sa iba sa ating pag-uwi, lalo tigit sa ating mga pamilya, upang makita din nila ang pagmamahal na ating nadama. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. yumuko kayo't hingin ang pagpapala ng Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan niyo din po ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naipagdiwang na natin ang banal na misa. Nakita natin ang poong Jesus Nazareno. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.